Bakal ka ba? Bakal kami! Bakal! 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 Hep! At nandito na naman tayo sa kusinerong bakal, pare. Kung saan na kusinerong ito. Ha? Kung saan ang mga kusinero ito ay gustong patunayan kung sino ba talaga ay tunay na bakal. Bakal ka ba? Bakal ako. Medyo kakaiba to episode na to. Nung nakaraan kasi, naglaban lahat. 2v2. Oo. Ay, 1v1. Sorry. Tapos sabi sa comment section, marami nagsuggest ito. Dapat daw may loser's bracket. Yung loser's bracket, maglalaban-laban. Tapos yung isa doon, aakit ngayon sa winner's bracket. Tapos, dahil tatlo yung nasa winner's bracket, plus 1, ano, 1-on-1 uli yun, di ba? Oo. Pumunta nga dito yung mga nasa loser's bracket. Ano pangalan mo, sir? Alvin po. Alvin. Anong ginagawa mo dito? Talo po eh. Ah, talo. Okay. Ikaw, sir, ang pangalan mo? Hindi po. Anong ginagawa mo rito? Tinalo po nila ako eh. Ay lang. Ikaw, sir, ang pangalan mo? George. Anong ginagawa mo dito? Ayun, talunan din. Yun. Etong mga talo ng ire ay maglalaban-laban. Sige, maupo na kayo. Nalaban pa rin ako sa inyo. Ngayon, nag-isip kami ng paraan kung paano sila paglalaban-laban. Kasi tatlo eh. Medyo mismatch eh. Iisip ng komite, ilaban etong mga to sa totoong bakal. So, ang gagawin, meron kaming special guest cook or chef mamaya. Magluluto siya ng isang bagay, panonoorin nila, at gagawin nila to the best of their abilities. Simple. Isang dish lang to. Isang dish at lulutuin yan isa-isa. Pagkaluto, titikman agad yan. Oh, ganun yan. Nag-isip ang komite kung ano ang lulutuing putahe. Actually, ako na nag-isip nito eh. Oh, pero nahihingi naman ako suggestion sa kanila. Una, naisip ko pizza. Wag yan! Yon, ganun. May tinapay yan! Mahirap yan! Sisig, madali masyado. Adobo, masyadong basic para sa inyo kasi medyo bakal na kayo eh. So naisip namin, medyo kakaiba ng konti. Medyo simple lang, pero nagre-require ng mga kakaibang technique. At yun ay Eggs Benedict, pare. Ito yung dahilan kung bakit ako nag-post sa Facebook. Kanina lang, naghahanap ako ng English muffin. English muffin, baka yung pwede deliver ngayon. Pa-comment na lang po, salamat. Tapos sabi ng mga nag-comment doon, salamat. Importante talaga ang punctuation. Maraming salamat po sa inyo. Kaya ito, gumawa na lang kami ng English muffins. Diba? Kasi ayaw nilang gumawa niya from scratch. And magiging masyadong matagal, diba? Oo. Ano mo? Ang ganda niyan, pre, oh. Ngayon, tatawagin ko na yung guest chef natin. What is up sa inyo, mga inaanak? Ninong Ray. Uy. Baka hindi nyo kilala ako sa mukha, baka sa galaw kilala nyo ako. Isa nga! So, ayun nga, ako yung magluluto para sa kanila. Disappoint sila kasi akala nila may guest chef talaga. Pinakamahirap na bagay sa Eggs Benedict ay yung tinapay. Pero ginawa ko na para sa inyo. So, iba yung mas mahirap dyan. Ang component kasi ng Eggs Benedict ay ganito. Tinapay sa baba. Tapos, sutusahin mo yon. Tapos, meron kang ham. Napipirtuhin mo lang. Napakadali, di ba? Napakadali. Kahit yung mga banong katulad nyo, kayang-kaya. Di ba? Tapos, poached egg. Ayan na. Medyo mahirap na. Poached egg, di ba? Tapos, ang isa sa pinakamahirap talaga doon ay yung Hollandaise, pare. Yung Hollandaise ay pwede nyo siyang isipin na parang, for the lack of better term, para siyang mayonnaise, pero egg yolk lang ang gamit, tapos butter ang gamit niya imbis na mantika. So, mas rich siya, emulsified sauce siya, di ba? So, simple na naman, pero may dalawang bagay na mahirap dito. Yun nga, yung poached egg tsaka yung Hollandaise. Ngayon, dahil ang konti lang ng components ito, kapag sumablay kayo sa isa, kitang-kita. So, magtutunaw muna ako ng butter. Ganyan kalapit? Siyempre, kailangan close up. Sir, lumalapit to, panalo to. Magtutunaw tayo ng butter. Ngayon, ang tunay na Hollandaise, yung butter kinaklarify pa. At least yun yung turo sa amin dati. Ang ginagawa dyan, iba kapag tinunaw mo yung butter, meron siyang part na mantika tsaka parang puti-puti. Tinatanggal pa yon dati. Pero ako, personally, hindi ko gusto yung bagay na yun kasi parang nababawasan yung lasa. Tunawin lang natin yun. Sir, huwag mong hawakan yan! Ano, kriminal ka ba? Cast iron pan. Tapos, English muffin, pumili na lang kayo din eh. Titingnan nyo kasi mga unang gawa, medyo malalaki. Dapat sakto yung itlog nyo dyan. So, kailangan kasi imagine mo, lalagay mo yung itlog dyan para masyado maraming tinapay. So, pili kayo. Kasama na rin sa challenge nyo pagpili ng size. Ito hindi ko tutunawin masyado. Ganyan lang siya. Hayaan ko na lang yung init ng butter ang tumunaw pa dun sa nabubuo kasi kinuluan natin yung mabuti. Baka masyado mainit mamaya kapag nilagay natin sa itlog. Diba? Hahatiin nyo to. Yung iba hinahati. Pero sabi doon sa nakita ko, ang traditional way talaga, pili tayo ng mas maganda. Ang traditional way talaga na ginagawa ay tinitinidor. Yun ang sabi. So, titinidirin mo yan. Kasi yung
paraan para ano siya. May dahilan siguro to. Hindi ko masyado naiintindihan kung bakit. Tutustahin lang natin yan. Pwede yung lagyan ng butter, nasa sa inyo na yan. Pero kailangan lang naman yung matusta ng konti. Actually, isa lang yung kailangan eh. Kasi open face sandwich ang Hollandaise eh. So eto, sausaw nyo dyan, tapos kainin nyo. Next, yung ham natin. Ang ham na pinili ko dito ay kung tawagin ay Canadian bacon. Yan natin yan. Lagay tayo ng konti mantika dyan. Sipiprito lang natin to. Pre, eto yung ginawa ni Joshua Garcia nung nag-post siya minsan. Ngayon ako personally, hindi ko masyadong gusto niluluto yung ham hanggang kasi manipis lang yan. Alam mo yun? Kung po pwedeng mainitan nyo lang. Hindi kasi ako personally hindi ako fan ng crispy bacon. Hindi ako masyadong fan nun. Gusto ko yung bacon ko ay lasang karne pa lang. So, ang dali lang, di ba? Sobrang simple lang. Di ba natunaw pa rin yung butter? Opo. Galing. Yung tinapay natin, ayan, may konting tusta na. Okay na yan, pre. Simple lang. Okay na yan? Oo. So far, so good. Simple lang, di ba? Opo. Tapos ngayon, mga mata nyo Lalagyan na natin ng tubig yan, tapos pakukuluin natin. Hindi kulong-kulo, sakto lang, simmer lang Habang pinapakulo natin yan, gagawa tayo ng Hollandaise, pare. Ngayon, etong itlog na to, pinabili ko pa talaga to sa dati namin PE teacher. Si Algin. Ano yun? Meron siyang farm ng itlog. Gusto ko ng itlog, yung talagang kalalabas lang. Ngayon, kapag fresh kasi itlog nyo, makakatulong to sa poaching ng itlog kasi hindi pa matubig. Kasi may poach egg nga tayo, di ba? Pero pakita ko lang din sa inyo. Kailangan dito sa Hollandaise muna, perky-perky yung yolk. Diba? Tsaka hindi masabaw. Ito na mo to. Yung sinasabi ko, Bino, nakita mo yung puti na yan. Tapos yung nagtutubig na puti, konti lang. Ay, oo. Kita nyo? Parang luto na siya. Gelatin yung yung white niya. Tapos yung nagsasabaw ay nagtutubig konti lang. Mas marami yung nagtutubig, mas hindi sariwa itlog. Not saying na sira siya. Kung para dito naman sa Hollandaise, hindi naman masyado nagmamatter yan. Pero sa poached egg mamaya, napakalaking bagay niyan. 4 na itlog ang kailangan natin. Ayan na, umuusok na to. Umuusok na. Hinaan ko yan. Pag maganda talaga yung yolk nyo, pwede yung kamay na ganyan. Ay, oo nga, ang galing. Di ba? Tayong-tayo. Di ba? Ngayon ko lang makakita ng itlog na nakatayo. Ang nakita ko lang mataas. Ang Hollandaise, di ba nakita nyo ng any emulsified sauce, hindi naman every, pero karamihan tulad ng mayonnaise, dahan-dahan mo ini-introduce yung mantika doon sa itlog kasi baka mag-split, parang Mistika. Very good, plus 1 point ka. Bibigyan ko kayo ng mas madaling paraan, Medyo mas matagal ng konti. So ngayon, magsimula tayo whisk, pare. Tapos, ito egg yolk. Basagin natin. Yan. Tapos ganyan rin muna natin yan hanggang medyo pumutla ng konti. Nagsisimula na tayo mag-introduce ng hangin sa kanya. Ayan, nag-iba na yung kulay niya. Medyo maputi na siya ng konti. Okay na yan. Ngayon yung butter natin, kailangan lang nating haluin ng konti every time magsasalin tayo. Kasi gusto ko nga yung solid. Gusto ko kasama yung milk solids niya dun sa Hollandaise. Ngayon check nyo kung mainit pa. Hindi na masyado. Hindi po dapat mainit. Hindi, kasi maluluto itlog. Okay nang basahan. Pwede mo nang ng one hand yan. Dahan-dahan. Kapag masyado mabilis, tigil muna kayo. Kailangan ma-emulsify muna lahat bago kayo maglagay ng susunod. Kita nyo, kita nyo. Diba? Sauce diba? na siya. Oo. Nasa sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Itimplahan na natin yan. Patis. Asin lang. Kasi Ninong Roy nanonood ako. Asin. Pwede white pepper para hindi kita yung tuldok-tuldok. Ikaw ba may problema sa tuldok-tuldok? May nunal nga ako Okay. Lemon. Kasi sa mayonnaise, suka yun. Gano'ng karami? Nasa sa inyo yan. Pwede kayo maglagay ng iba kasi paprika nilalagay. Yung iba kayo pepper ang nilalagay. Opo. So, nasa sa inyo na yan. Nasa sa amin pa rin yan. Oo. Yan. Ngayon, siyempre, kayin pepper nga kitiran nyo to. Okay lapot niya, pero malabnaw pa siya dito Ngayon, kaya natin siya lulutuin. Ngayon, ito yung pinaka-mahirap na parte dyan. Importante po yan. Importante to, double boiler. Basta ganito na lang. Hindi pwede, sir. Hilaw yan. Oo. Tsaka kailangan ko natin tamang consistency. Lagay natin yan dyan, sulutuin natin. Walang tigil yan. Lalapot pa ng konti yan. Ang watch out nyo dito, kailangan hindi nakasayad, Okay, hindi nakasayad. Tapos, eto, nakita nyo yung mga nandiyan sa gilid na yan. Gumagapang yung init Opo. So, maaaring maluto yan. Oo. If I were you, every few minutes, kuha ka ng spatula, kakayurin mong ganyan. Yan. Tapos, check nyo lagi yung kumukulo. Tandaan nyo kasi, kapag ang tubig ay natakpan, kukulo yan. Diba? Kanina hindi siya kumukulo kasi walang takip. Baka mamaya, kumulo sa inyo. Ayan, nakita nyo gumuguhit na. Ngayon, pwede pa itong mas malapot, kaya pa yan. Pero sa akin, okay na yan. Ngayon, tikman nyo. Sarap. Creamy. Oo. Keso. Kaya, medyo parang gano'n siya pero wala siyang keso. Sabi na natin yan. Ready na yan. Last. Arguably ang pinakamahirap. Pero mas pinadali nga natin ng konti kasi nga sariwang itlog. Itlog ni Algin. Tama. Itlog ni Algin. Kukuha tayo ng
suka. So, lugi yung huli pag inubos yung suka. Suka, tapos asin. Haluin lang natin. Maraming techniques sa pagpo-poach egg, yung bino-vortex pa. Yung iba nilalagay lang diretso. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya gagawin. Kung gusto yung magharot, lagyan nyo ng vortex na ganyan. Pwede naman. Ngayon ko tayo itlog. Sir! Ay, hindi sinusunod namin yung gala. Sariwang itlog ni Algin. Ngayon natin yan dahan-dahan. May masyado malakas yan para sa akin. Kita nyo may kumukulong ganyan, masyado malakas yan. Ngayon, sige, vortex natin. Ito yung sikat sa ano eh. Isa pa lang makakatulong. May strainer ba tayo dyan? Isang bagay na makakatulong to. Maganda yung itlog, di ba? Pero kapag nilagay nyo yan dyan, wala masyadong tumulo. Wala masyadong tumulo. Ibig sabihin... Purong-puro yan. Oo, sariwa-sariwa to, di ba? O, di balik na natin. Usually kasi, yung mga matutubig na part, lulusot dyan. Eh, wala. Ayan, meron. Pero wala, kakapraso di ba? So, okay na yan. Butin natin. Hindi naman necessary to, yung vortex na yan. Ang idea, pag nilagay natin yung itlog sa gitna, hindi siya gagalaw. Di ba? Mahihigop siya ng tornadong ginawa natin. Ngayon, dahan-dahan, ilagay natin yung itlog sa gitna. At nasa gitna lang siya. Yung puti-puti na yan, yan lang yung itlog na... Pangit. You know, na matubig na egg white, di ba? Ang next dito, na mahirap dito, gaano katagal siyang lulutuin? Yun nga po. Gano'n ba katagal? Hindi ko rin alam talaga. Titingnan ko lang. Mamatahin mo lang. Mamatahin ko lang. 30 seconds. Hindi, feel ko. I know. Ano rin. Mafe-feel mo naman eh. Kasi ang gusto nyo ba dito, sobrang runny ng kung ano nga rin itlog. gusto mo. Medyo jammy yung yolk mo. Gano'n. Basta ang importante, dapat walang hilaw na white. Tira nyo dito, luto na yung white sa labas, pero puti na po yan. ramdam nyo, yung loob niya parang basa pa. Kita nyo, ayun o. Diba? Maalon po. Habang inaantay natin, pwede na tayo magplato. Pingin akong platong maliit. Plato maliit. Kunin natin yung tinapay. Lagay natin dyan yung ham. Ngayon, check natin to. Ayan. Medyo lumulutang-lutang na siya. Bago nyo i-retrieve yung itlog, usually talaga nilalagay pa sa ice bath. Pero isi-serve naman kasi agad eh. Diba? So, kuha kayo ng tissue. Lagay, ganyan ninyo. Medyo makapal. So, kunin nyo yung itlog. Kunin nyo yan. Dahan-dahan ha. Kailangan di masira, syempre. Tapos lalagay nyo dyan. Para lang hindi yung tubig ay mapunta dun sa ano nyo. tinapay. Oo. Ilalagay na natin yan dyan. Kailangan slide. Tapos sila nyo, habang nag-stand, medyo mas lumapot siya ng konti. Opo. Okay, ng sapat na amount ng Hollandaise. Meron po ba, is there such a thing as overdress po ba? Oo naman, parang salad lang din yan. Tapos, asa na yung spring onions? Sa ilang piraso lang naman ang kailangan natin. Ay! God! Ayun. Ngayon, kung gusto nyo panlagyan ng konting cayenne pepper yan, ang ating Eggs Benedict. Diba? Simple-simple, diba? Pero ngayon, kailangan natin tikman. Tama po. Kailangan natin tikman yan. Puro ebas lang pinanonood namin. Wala pala yan. Lasang ano lang pala yan. Sure. Hindi Wala din iyan. Sarap! Kukunin ko tong side na to. Yan ang the perfect bite. Check mo. Next po. Amity? Masarap, di ba? Tsaka simpleng-simple lang siya. Opo. Ngayon, nakita nyo na kung paano gawin. Tapos na yung vlog. Hindi pa! Magluluto kayo! Oo, gagawin nyo to. Kayong mga nasa losers bracket. Ang tanong ko sa inyong tatlo, may na-retain ba kayo? Naalala nyo ba kung paano gawin? Sana po, sana. Ngayon, paano natin malalaman kung sino una? May Bataya. May Bataya, o Pongpiang. Hindi, kumaya sa'yo. Okay. Gumaya sa akin. Huli. Wala. Hindi, una si Amity. Dalawa kayong gumana sa akin eh. Hindi ako. Oo, una si Amity. Gumaya sa akin. Una. Gumaya sa akin. Huli. Okay. Huli ka. Pangalawa si George. Okay. Ano, Amity? Handa ka na ba? Handa na. Ano, Amity? Handa ka na? Sana. O, di sige. Wala naman time limit to. Pasarapan lang. Paliwanag po yung ginagawa. Paliwanag mo naman yung ginagawa mo. Kasama ba yun? Oo. Sige. Papain tayong butter. Mr. Amity, ano lulutuin mo? Hollander. Eggs Benedict, Eggs pare. Benedict. Hollandaise yung sauce. Hollandaise. Ayan. Nagtutunan tayo ngayon ng butter. Okay, tapos? Tapos magpapainit na ako dito ng iron pan. Cast iron. Cast iron. So, ito yung napili mong tinapay. Ito nga pala. Yan. Parang hindi ko kaya yung tinidor. Hindi mo kaya yung tinidor. O, sige, nasa sa'yo yan. It's yours, pare. Sige. Napipi yung tinapay. Naku. Ganun. Okay, so tutustahin mo na. Nag-uulok-ulok na siya. So, papatayin ko na to. Point per point, ha? Ano yan? Mantika? Mantika. Bakit? Maglalagay tayo ng ham. 74.6.
Ano ba yan? Packet ba yan? Wala. Akin to. Parang anda. Nga pala, gusto ko lang sabihin na pwede niyong gayahin lang na gayahin yung ginawa ko. Pero pwede kayong mag-risk gamit ang lahat ng ingredients sa kusinang to. Ha? Pwede niyong pasarapin. Palulutuin mo ba yan, Mr. Amedy? Hindi rin masyado. Gaya. Pero magpapatosta ako ng gilid. Okay. Bakit hindi mo sabay kinuha? Kinuha tuloy. Okay. Pansinin niyo dito. Gilid lang ang natusta. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Mali. Papainit lang tayo ng tubig. Okay. Para sa double boiler at poached egg mamaya. Poached egg. So, titira mo siya. Mukha ba siyang kinakabahan? Hindi kinakabahan. Di tulad mo, no? Uy. Minus points, mayabang. Ano gagawin mo ngayon, sir? Magbibiyak na ako ng itlog. Ilang itlog? 4. 4 ba yun? Ay, 4 ba yun? Ginamit yung kutsilyo, inulit pa. Matigas ang ulo. Anong gagawin mo? Kukunin mo na. Kunin ko na yung egg yolk. Yung egg yolk. Ay, hindi nagugas ang kamay. Nagugas ako. May di kinakabahan ka ba? Okay, ano next mong gagawin? Babatiin ko na siya. Bakit? Para mag-liquefy. Tapos... Sorry. So eto, medyo paano na dito si Amedy. Papunta na sa mahirap na part. Kasi baka mamaya mag-scrambled Hollandaise yan. Bakit? Anong ginagawa mo? Kinukuha ko yung temp. Hindi ko alam yung kanina kasi... Hindi ko pinakapasa sa inyo. Hindi ko pinadot-dot sa inyo. Pero... Dapat, hindi siya masyadong mainit kasi nga, magiging maluluto itlog yung egg yolk natin. Nako. Nako, umiikot. Mga kalaban, no? Tira mo, tingin na tingin yung mga kalaban, no? May di 2 patak pala yung nilalagay mo, tumigil ka na. Alam mo may sinusulat si Boki? Oo. Alam eh. Tira mo. Dami po. Ang dito sa step na to, kailangan makita natin kung gano'ng karaming butter ba ilalagay niya. So, sobra ba siya? Tingin ko ba na sobrang butter? Oo, kasi baka hindi na siya mag-emulsify, mag-i-split na siya. Tulad ni Mystica! plus points. So, Amedy, tingin mo okay na to? Oo, tingin ko okay na yan. Salt. Salt? Season natin. Iodized salt nilagay mo? Oo. Iodized salt yun? White pepper. Ay, Pepa daw. Ay, Bakit? Kasi pig? Ay, hindi ah. channel yun Uy! Maanghang yun. So, ine-examine mo yung consistency niya. Di na ba pwede abulan yun? Bawal yun. Hindi ko alam, Mr. Amadeus. Ngayon, Mr. Amedy, anong hinahanap mo? Consistency pa rin. Okay, ako kasi peace of mind eh. Bakit mo ginawa yan? Para hindi lang maluto yung Tira mo to. Ayun oh. Luto na. Luto na oh. Luto oh. Ano nang ginagawa mo, Amedy? Asin. Asin. Suka. May lamok. Sabi mo na gusto ng swertehin ha? Ang sinusubukan gawin ni Amedy ngayon ay gamitin yung ladle bilang sisidlan. Maglalagay tayo ng Tidor para mas uminit. So sa dinabi namin ng eksperimento natin, hindi ka pa rin naniwala. Ayun na, ilalagay na. Okay. Timer tayo ng 3 minutes. Saan mo napanood yan? Naisip ko kasi kanina, baka... Naisip mo lang. Lang. Ngayon, tatandaan natin. Opo. Walang mantika to. Opo. Di ba tubig yan? Opo. May tsansa na na kapag naluto yung itlog, ay dumikit sa ladle. Ay, ba't ngayon mo lang sinabi? Siyempre. Nagbablog tayo dito. Nagpa-plating na siya. May pinakat kaming joke ha, pero... Saan ka sigurado ka bang Amedy na 3 minutes ko niluto yung itlog? Hindi. Pero pili ko 3 minutes okay na. Ay, nadikit nga. Ayun na. Kalin ni Ninong Roy. Tingnan natin kung matatanggal. May chance namang matanggal yan. Mukhang kakain ako ng na Eggs Benedict with free water. Lagyan natin ng kagabuhan. Kagaguhan? Oh. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! Ibang channel yung pinakopya. Ping ping!
Oh, at ayan na, nagmukha tuloy madumi. Ayan na ang alin! Hollander. Hollander. Benedict. Eggs Benedict, Eggs okay. Benedict. So, eto na ang Eggs Benedict ni Amity. Ngayon, lahat ng contestant, pumasok muna sa likod. Tapos mag-play kayo ng Ninong Rai, ha? Ay, di ba pala? Oh, ano? Natamimi kayo, ano? Pakilala mo uli. The ex-Benedict. Benedict. Sige na, husgahan na natin to. Cut mo muna yan. Amity, magtago ka doon. Doon sa mga nakapanood na inaalala ko dyan kanina, siguro napansin nyo na kung anong mali sa ginawa ni Amity. Rani, anong mali sa ginawa ni Amity? Ikaw, anong mali sa ginawa ni Amity? Hindi niya pinaikot yung... Ikaw, anong mali sa ginawa ni Amity? Feeling ko po hindi magrarani yung ano. Parang na-overcook. Ang mali ni Amity ay walang lemon yung kailangan yon. Kasi rich lahat yan. Egg yolk, butter. Tapos kailangan ng something that will cut through the richness. Walang lemon. Halos hindi uminit yung Hollandaise ni Amity nung niluluto sa ano. Kaya sinawsaw ko yung daliri ko kanina. Chinek ko yun. Oo. Ito kasi, ano na ito, parang lumamig na butter na lang to kaya medyo lumapot yan. Pero namumuo na kanina. Yung gilid. Kasi masyadong malakas yung apoy, sumisingaw yung steam dito sa gilid. So yung mga hindi niya in-spatula agad, naluto yun. Pero yung sa ilalim, hindi masyado. Tinan mo to. Pati ang egg white niyan hilaw. Oh. Kasi yung sinasabi ko, wag kayong mag-aano sa timer. Ako, hindi ako nag-timer kanina. Tinitingnan ko, okay na ba to? Firm na ba siya enough, di ba? Problema kasi kay Amity kanina, talagang, feeling ko 3 minutes niluto ni Kuya Rayon. So 3 minutes ko rin lulutuin. Kita nyo? Ayan, sabaw na sabaw yung puti. Ngayon, kapag sabaw yung puti niyan, masabaw din tong yung yolk na yan. Ngayon, syempre, titikman pa rin natin to. Na perfect bite pare. Dahil walang lemon, sobrang rich. Isa pa pala, sobrang anghang. Nadamihan yung lagyan niya ng cayenne kanina. Na I don't mind. Walang problema sa akin yung bagay na yun. Pero syempre, kapag iba kumain, di ba? Si George, mahirapan si George dito. Pinagdagan niya pa sa dulo. Oo. Pan mo to, kailangan di nila masilip to doon kasi makikita nila yung gawa ni Amity. So ngayon, naroon tayo sa ating pangalawang contestant pa. Opo. Tinatapos ko lang po yung artwork ko. Art project. Malapit na po, malapit. So, magluluto po tayo ng... Sorry. Magluluto po tayo ng Eggs Benedict. Yan, okay. So, ano una mong gagawin? Magtutunan ako ng butter. Magnolia. Si Kuya Ray kunin niya. Ayaw mo ikaw. Hati na lang. Dapat hindi masyadong malakas yung apoy. Ay! Sabi ko na nga, be. Ngayon, mag-iinit tayo ng tubig. Yeah! Painitin natin yung tubig yan para mamaya. Tapos ano gagawin mo ngayon? Kung pipili pa pala ako ng tinapay. Ay, ano pala, ng English... Ano ba tawag ito? Basta English something. English campaign. Ano? English muffins. English muffins. Sorry, English muffins. English muffins. Natry ko yung ginawa nung isa na una na nag-demo. Yung si Ninong Rai. Mukhang kakamayin ko na lang talaga siya. Sir, ano yung piyaya ba yan? Yan. Tapos, ibang sayang nakakain. Dahil ay kinusasayang ng pagkain, pwede natin siya ilapag dito. Cast iron. George, ilang % ng carbon yung cast iron mo? Ano ito? Masa 100%. Canadian ham. Pero di pa siya mainit. Di ako maglalagay ng mantika kasi ano na to parang di naman siyang manunot. Ewan ko, George. Oo, di ba? Pero gagaya tayo. 3 rin. Gaya-gaya tayo. Lang daw. Hindi, 4. Dagdag tayo isa. Wala na, nasulat ko na yung grade mo eh. Ayan o. Pero mo. So, lutuin lang natin to. Cut. Walang cut to! Walang cut to! Ay, maangas oh. Yung gusto kasi sa ganitong klaseng ham, medyo luto eh. Gusto mo medyo luto? Yung talaga, yung parang medyo, yung gano'n. Ba tawag dyan? Mayard. Sarap mo. Ano sabi mo? Ang sarap mo. So George, ilan ang gagamitin mong ham? Basta! Sorry. 3. Tapos yung itong isa, gusto ko siya, yung nagki-crispy. Ayun yung gusto ko. Okay. Gagawin ko kasi dyan, di ba nagki-crispy siya? Oo. Ano yung tatadda rin ko yun? Di ba nanoot yung lasa nung dyan? Kaganyan mo yan. Walang mantika kaya yung... Yun. Saan mo napanood yan? Doon kay Ninong Ray. Saan? Kay Ninong Ray. Namuumo yung Naku, nakakatakot yan. Mumu.
Nako. Ang lupit! Iinitin. Hindi, para matunaw lang yung mga naman. Tapos kapag uminit, maluluto yung itlog. Ganun kaya ang mangyayari? Hindi ko alam. Lapit na. Dapat ka na? Sige, kundi pa. Ito na. Tapos, kuha tayo ng 4 na itlog. Sana all. Chef, para kinakabahan ka bata. Galing! Pinuri yung sarili ako. What a nice! Baka naman. Ito na, dito tayo mahirapan sa pagkuha ng dilaw. Kaya tawag nila pula, dilaw naman yan. Nagpapatawa. Hindi, kinagaya ko lang yung napanood ko na Ninong Ray. Ninong Ray? Pinaparad mo? Kasi, komedyante yun eh. Saan po siya napanood? Sa cable. O pag maganda yung itlog, madaling mahiwala yung dilaw sa Oo. Babatiin na natin yung itlog. Bakit? Para ipapasok natin sa kanya yung hangin. Ganun yan eh. Ano ba tawag na term dapat doon? Tawag din sa gamit mo na air condition. Ang tawag doon, George, ay aeration. Aeration. Kasi haligan mo siya ng hangin. May gusto ko itry eh. Uy! Ay, pinastas yung Hollandaise. Balsamic vinegar eh. Hindi, ay may acid pa na. Acid. Kasi imbis na lemon, balsamic. Kaso kukulay ito. Pero I like the risk, ha? I like the view. Tapos, You're my best view. Ano yan? Paprika ang ilalagay paprika. mo? Lalagay ko. Pero dahil... Ayaw mo lang ng maanghang? Batiin natin ulit. Oh, sine-check niya. Tingin mo ba, tama na yan? Pwede na siguro yun. Tapos, unti-unti natin lalagyan habang nagbabate. Sabi muna natin magamit. Nagligpit. Pit, tama. Exclamation mark. Exclamation. Feel ko okay na yan. Kasi kanina, habang pinapakita nung nagde-demo, ano bang texture na maganda ng pang ganun? Nakita ko parang condense. So, dun yung sa babase. Kung ano nakita yung sa condense, ganun dapat. So, papunta na si George sa mahirap na parte. Nakita yun ng ng konting asin lang. Iodize yun. Pucha, kahit duwede, hindi maaalatan doon. Hindi, iodize yun eh. May gusto pa akong i-take ng risk eh. Ay, ano yan? Imbis na, di ba kaya konting asin lang nilagay ko? Tatry ko lagay ko chicken powder. Ah! Kaya yun, no? Iyan. Pero dahil powder din yun, medyo magdadagdag ng texture yung dito. Ito yung sinasabi ko, unang mahirap na part kasi kailangan hindi ma-overcook, hindi rin ma-undercook. Tama. Kumbaga sabi nga ni Goldilocks, just right. Medyo lumalaban na siya, ah. Mamaya, lalabanan kita. Pwede. Malayo doon sa lasa nung unang natikman ko. Doon na tayo papunta sa... So okay ka na dito? Okay na ako dyan. Di ganun katapang yung lasa, pero ang gusto ko pang dagdagan sana. Sige, dadagdagan ko. Dadagdagan ko ng acid pa. Balsamic vinegar yan? Oo, balsamic vinegar. Kala ko dark soy sauce. Tinitingnan tuloy. Parang kulang siya sa sa acid eh. Dito hindi ako mag-take ng risk. Tornado. Tornado! Sasalain natin. Maganda yung itlog mo, ha, George? Siyempre. Tornado ulit. Tornado ulit natin. May bilang yung ikot dapat eh. Ilan? Mga 20. 20, okay. Ayan. 20 na. Ang gusto ko sa pouch egg, yung pouch egg, katulad nung ginawa nung Ninong Ray. Ay, yung ang gusto ko talaga sa egg na yun. Bakit magaling ba yung Ninong Ray? Galing! Siyempre, ayokong mabilaukan yung kakain nito. Kaya hahatiin ko yan. Tapos kailangan pa-cross. Hindi, joke lang. Parang nasaktuhan lang ganyan. Kailangan di malaglag yung pouch egg dito. Gagawa tayo ng parang nest. Yan. Hindi naman nangyari. Gagi! Sumabog ang itlog. Ngayon, eto yan, ha. Ito yan, sabihin ko lang. Pwede naman mag-take to si George. Ayan, yung pouch egg ni George. Ito na yung pouch egg. Pakita mo yung pouch egg mo. Ito ngayon ang magiging disadvantage yan. Pwedeng ulitin ni George yan. Kaso lalamig na lahat. Tama. So, itutuloy mo, George? Gagawa ako ng bago. Ba't ayaw mo pang simulan? Ito muna, baka mamaya mag-fail na naman lumamig. Gusto mo ikaw na lang dito. Ay! Ano? Wala. Ano sabi mo? Wala. Alam mo, anong gusto ko sa batang to? May bayag. Ano yan, leche plan? Uy! Ay, lupit! George, kinakabahan ka ba? Dito ako nakakabahan sa itlog. Iwan ko ba't kinakabahan ako sa itlog eh. May ako sa itlog, may phobia ako sa itlog eh.
Ready na ba yan? Hindi pa. Ba't ang hina na po eh? Ay! Grabe naman yun! Firebender! Ba't ganun? Naghiwalay yung itlog! Kasi nga, humiwalay doon sa pagbabasag niya kanina. Oo. Ang daming problema sa contestant na to. George, last sa pagkakataon mo na yan Sige. sa itlog, ha? Sige, gumana ka na, boy. Ano ka, naglalaba ka ba? Nagluluto ng itlog? Gogi, bumula. Sige, buuin mo. Uli itlog mo na yan, pre. Eh, no, nakalabas yung yung dilaw. Ah, so yung itlog, wala dapat kung nasan siya. Oo, tama. Ayan, no? Ano to, silugan? May limit. Yan! Nakalabas yung dilaw. Okay. Presentation pala yun. So, ayun. Sir, No. hindi po ba usap plato sa restaurant nyo? Hindi, ganito na siya. Shik! Para di halata. Pwede pala. Kasi ito yung madalas nakikita ko sa mga restaurant eh. Tapos yung tinagtad natin na ham. Kaya ako ito tinagtad yung para matakpan din yung pagkakamali. Di ba mas yan? Ay, di pa tapos! Silugan nga to, pre. Libre sabaw na may crispy garlic pa. Crispy garlic. Tapos magagay ka ng umpok dito. O, ano pangalan yan? Ating Eggs Benedict. Made in George. Okay. O, sige. Hindi, maglilinis muna ako, sir. Okay lang? Hindi na. Mga contestants, pasok na kayo doon. Titikman ko na to. Napagod ako doon. Kahit hindi ako nagluto. Ibang klase yung contestant na yun. Karamihan talagang mali sa pagko-poach egg is akala nila kapag buo na yung labas, luto na siya. Hindi talaga. Hindi talaga ganun. Maaari may makita kayong guides online kung ilang minuto dapat tutuin yung poach egg. Pero ako talaga, by feel talaga ako tumitingin. Gagarunin mo lang naman yun eh. So, sorry para talaga siyang alam mo yun, para siyang ganun eh, paghilaw. Tapos, kapag luto na siya, medyo tumitigas na siya ng konti, para na siyang taho. Taho, silken tofu, parang ganun siguro. Oo. Ngayon, etong kay George, bagsak na talaga yung poach egg niya. Kasi nakailang attempt siya, tapos eto, hilaw din to. Sa Hollandaise naman ni George, ang konti nung butter na ginamit niya, purong egg yolk lang to. Ang konti nun. Eto yung butter na natira ni George sa isang buo. I think, sa 200... 225 grams. Okay. Pre, ang nilagay ni George ay 25 grams lang halos ng butter. Considering na nagpa-evaporate pa yan, nag-evaporate pa yan ng konti kasi kinuluan pa yan. Halos wala siyang nilagay na butter, pre, para isang kutsara lang yun. So eto, halos purong egg yolk to. Pakitanggal na to, Dre. Pero syempre, huwag natin husgahan sa ganun. Syempre, yung itlog na yan, medyo olats na yan. Ayun, dito, Kita-kita yung egg white, hilaw. Okay lang kasing hilaw yung egg yolk kasi gusto natin yun eh. Pero yung egg white, dapat naman luto. The not so perfect bite, pare. Hindi na naman pumalo yung acid. Konti lang talaga. Not saying na pangit yung may naboses ko kasi baka marinig nila ako doon. Not saying na hindi siya okay yung paglalagay ng balsamic vinegar. Hindi natin siya ginagawa traditionally. Pero sabi ko nga sila, pwede silang mag-risk. At yung risk na yun, baka masarap. Doon naman kasi lumalabas yung mga bagay na baka masasarap sa mga risk na ganyan di ba? Pero sa pwede ko sabihin na sa timpla ni George hindi. Kasi ang konti nung nilagay niya. Hindi pumalo yung acid. Importante na medyo acidic to. Kasi, again, rich yung natin, rich yung mga butter nilagay natin, rich yung itlog, rich yung ham. Kailangan ng something na magbabalance sila. Lahat wala dito, pre. Wala talaga. Ewan ko, marami naging problema si George, pero feeling ko ang pinaka naging problema ni George, kinakabahan siya. Nararattle siya, lalo na nung sumabla yung unang itlog niya. Okay, doon tayo sa pangatlong contestant natin. Uy. Kara, pinapakitaan ng mga teknika. Uy, comment lang yan. Nagbabasa lang kami ng comment, di ba? Handa ka na ba? Handa na po. Nakita mo yung mga dalawang nauna kanina? Opo. Nakita mo rin naman yung luto ko kanina? Opo. Prepared ka na ba? Ako, nakakaba pala dito. Kinakabahan ka? Talo na ako, pero nakabahan pa ako. Hindi, may chance ka kasi May chance pa akong umangat. Oo, di ba? Itlog. Okay, edi Alvin. Apo. Simulan mo na. Meron kang 5 Simulan na. minutes. Ay, sorry. Tinatago nyo to Bakit nyo tinatago to? Tinasabotahe. Pati nga ako. Tingin lang ako. Grabe naman to. Okay, so magpapakulo ko na ng tubig. Para saan yan, Mr. Totong? Sa kape, kasi kailangan ko ng kape para magsimula. Sir, ba't di niya apoy? Teka lang! Tulad nila, Oo. tutunawin lang din natin yung butter. We will be making is the Hollandaise sauce. Okay, teka lang. Oo nga. Wala. Okay. Kasi disqualified yun. First, we must melt the butter. Monsieur, Si. what's your name? Oui.
tutong. Sir, ano ba to? Natatanggal eh. So, ihihiwalay ko lang yung itlog. Nakadalawang X ka na, Ang ganda. Ang ganda ng itlog. Tabi-tabi. Magkakumarang sa basurahan ko. Hoy! Ha? Ako instructor mo! Sorry. Tanda na kasi ako pumasok sa school eh. Kaya maangas Kaya na. maangas eh. Okay, so far so good. Ay, sorry. Sir! Sorry. Sasalain po natin yung itlog. Ge, laruin mo! Hindi, ayan. Ayoko nang may mga, ayan parang... Sipon-sipon. Oo, sipon-sipon. Gusto ko talagang nilalaro ko lang yung itlog talaga. Oo. Kaya doon mo makikita yung yung Okay, okay. Ay, grabe. Teka lang. Sabi sa inyo eh. Sa braso na yung Hollandaise. Wala bang points yun? Showmanship? Ano? Yan Oh, bakit mo ginagawa yan? Ina-edit natin. Sir. Ay, ang yabang! Ang yabang! Ha? Ang yabang! Aas lang ko na ba? Ayun na ang mga tanong. Tinan mo to, nasa clipboard ko. Nasaan na yung ano? Oy! Parang maalat yun pero... White pepper. Ang hirap pala pag nanonood lahat ng kaklase mo, no? Tapos ikaw na. Kaya hindi ako nag-portrayal eh. Bagsak talaga Kaya ako bagsak sa portrayal. English na eh. Pasado naman ako sa first quarter, second quarter, third quarter. Di naman ako ganun kabobo. Kuha mo nga ako ng tissue. Ay, sorry! Baka tamaan ka. Sorry. Lasang braso na, lasang kamay pa. Ako, ang naisip ko dito, Ay, may twist ka! hindi naman, sa ano lang, alternatives. Alternatives. Parang mali ako nung nilagay. Paano ko mahahawakan ito? Sabi ko na parang may mali ako eh. Okay, ano next? Next, lalagay ko na yung... Ang kailangan naman dito ay konting kick eh. Oh. Kick Bakit ha? hindi- Kick ha? Kick. Oo, bakit hindi natin lagyan ng Sriracha? kick? Okay, eto na. Konti lang. Tempering. So, ganyan ang gagawin mo, hindi mo pagsasabayin. Paano pagsasabayin? Ay. Anong pinagsasabay? May na-miss ba? Absent ba ako? Oh, yema na oh. Sir! Ay, Hindi yung ginagawa natin ha. Chef, nahihirapan talaga ako. Ayun, dumikit sa buhok ko oh. Nandito na tayo sa best part. Kailangan hindi siya maluto. Hindi, dapat maluto siya. Ay, oh, dapat pala. Pero hindi overcook. Ayun oh, ang init na oh. Oh, may ilalayo ko yan. So, titikman ko na to. Feeling ko okay na to eh. Parang kulang pa siya sa linamnam. Hindi, parang konting asim pa. Kaso baka hindi ba masisira yun? Okay na sa'yo yan? Okay na to. Yun, oy. Ilag mo ba? Sorry! Yung itlog na tayo. So, yung kaninang tubig natin, pwede na sa baby. Ang technique dyan, kailangan pwede sa baby. Suka! Ito pala ang aking twice Bragg's apple cider vinegar. Teka nga yung aking headband. Ang dami kong gustong sabihin. Ay, sorry! So, ito na. Huwag mong tignan. Hindi pa tapos. Teka lang. Ang punto ng vortex, kailangan sa gitna mo siya ilalagay. Wag kang... Yun. Medyo okay naman pala. Kwentado ko yan. Wait lang. Oh. Sinalang mo na yung itlog. Wala ka pang tinapay at ham. Bakit? Nilagari, sir. Ano yan? Kukulam. Uy! May kakaibang gagawin. Kaso tabing cow. Ay, binater niya imbis sa manti. Pucha, ano gagawin mo sandwich? Huhulaan mo ba? Oy, ikaw tapusin mo na. Sumabog. Sumabog ang itlog ni Alvin. So, sumablay yung unang itlog ni Alvin. Tabi. Nakita mo, Biko, sa ka nagkamali sa pocheg mo? Pull me once. It's my problem. Galit na galit, oh. Sir, ilang piraso lulutuin mo? 4. Bakit? Para sa'yo yung isa. Natutuwa ako dun sa dalawa eh. Para sa ito. Gag***log pala yun. Fuck. Sir, sinamak mo ba yan? Hindi namamansin. Minus points. Ito yung sa'yo, chef. Ay, sa akin to? Ay, wag na pala. Pinaasa ka. Kukulangin ako eh.
Double bacon, double burger, cheese patty. Pangalawa. Ay, wala na pala dapat ito. Sino pupusta? Sasablay si Alvin. Okay. So ngayon magtitingin na lang tayo dito. Hindi, magliligpit ako. Ah! Sir! Sir! Hi! Tayo tapos! Grabe gigil ni Alvin sa kutsilyo. Tutungkab yung kahoy, oh. Ito ay ang garden. Ah, hindi itutulak ko pala. Yung pala, itutulak ko dito. Ay, hindi mo nakita. Saan? Nasaan ang biyak? Nasaan? Kiss, kiss, hug, hug. Okay, Little okay. kiss, little hug. Okay, okay, okay. Hollandaise. Inoray? Eggs Benedict. Very interactive. Okay. Ewa, ang aking Eggs Benedict. Kumapit. Sige na. Titikman ko na to. Umasok na kayo sa ating confession room. Uro sa lahat, saksakan ng daming Hollandaise. Saksakan ng dami. Nabuhos eh. Oo, ano to? Parang ano mo yung mga cheesy burger. Pangalawa, yung itlog ni Alvin, hindi nakita sa camera pero nung parehas kaming tumili, bumukas yung likod. Bumukas yung likod, medyo hilaw pa siya. Alam mo yung tamang poached egg, yung parang isang buo siyang marshmallow eh. Diba? Parang ganun talaga dapat eh. Ngayon, birugahan ni Alvin na hindi ko alam kung matutuwa ako doon. Pero mukha namang natuwa ako, entertaining. Kaso ang dami niyang tinapay. Very Filipino. Alam mo yun, very Filipino. Wala naman sigurong masyado problema doon, pero ako, hindi okay sa akin yun. Tingnan natin yung itlog muna. Ang eggs ng Eggs Benedict. Okay. Siyempre, marami naman talaga. Ang problema, sobrang dami ng Hollandaise. Yung Hollandaise, gawa rin naman sa egg yolk. Kaya dapat sakto lang, hindi ganyan nagsasabaw. Pero siguro, iniisip ni Alvin, marami siyang nilagay na Hollandaise kasi maraming tinapay niya. At isa pa, alam mo, hindi niya pinatay yung kalan. Waapaw na. Diba? Meron pa siyang kakaibang nilagay dito sa Hollandaise? Wala, di ba? Pero naglagay siya ng lemon. Hot sauce pala ang nilagay ni Alvin dito. Tapos siya lang naglagay ng lemon. Hindi naglagay si George ng balsamic nilagay ni George. So, ang nilagay ni Alvin dito ay hot sauce in place of cayenne pepper. Diba? Ito natin. Bumagsak yung itlog. The perfect bite. Pag marami pala yung ham, maalat. Oo, 2 layer yung ham ni Alvin. Ngayon, tikman natin itong Hollandaise lang. Medyo maalat din yung Hollandaise pala ni Alvin. Kaya pala, oo. Andun yung acid, yung sipa, yung anghang na konting-konti lang naman dapat, hindi ko naramdaman. Actually, si Alvin yung pinakamalapit sa Hollandaise. Si Alvin din yung malapit sa itlog, di ba? Patawag na natin sila lahat. Boys! Masyado naman kayong tingin, sir. Ano ba? Ito kay Alvin. Apo. Ito ang kay Ami D. Ito ang kay George. Sige, unahin natin yung comment ko kay Ami D. Una sa lahat, Ami D, walang lemon yung Hollandaise mo. Napaka-importante nun. Kasi puro rich yan. Butter, egg yolk, ham. Kailangan may something na magbabalanse. Diba? Oo, yes. Ako na nagpatay para sa'yo. Ay, salamat. Minus points ka doon. Pangalawa, Ami D, hilaw yung itlog mo. Hilaw yung itlog mo. Kasi, Egg white. di ba pinakita ko kanina, pagkahati kong ganun, parang sabaw ng taho. Ngayon, etong kay George, Hollandaise mo, purong-purong egg yolk. Ang isang grams ng tinimbang namin, pre. Ang nilagay mo lang ay 20 grams halos na butter. Tinimbang namin. Ibig sabihin halos isang kutsara. Tinimbang namin yung butter. Tapos tinignan namin, Kaya bagong butter kayo lagi. Oo. Grabe yung screening committee dito. Tinignan namin kung ilang grams to, nasa basurahan. Ngayon, yung balsamic vinegar, hindi rin kumagat yung asim. Hindi kumagat yung asim, di ba? Halos wala. So, kahit sabihin natin, naglagay ka ng acid, doon yung intention, halos wala halos hindi ko siya nalasahan. Yung itlog mo, syempre, sumablay ka nung una, sumablay ka nung pangalawa, yung pangatlo, alam naman natin na hindi rin ganun ka-okay, di ba? Ayun. Ngayon yung kay Alvin, una sa lahat, kulang din sa luto yung itlog mo. Oo. Nag 3 minutes ka, pero niluto mo pa siya. Pagbuka nung itlog, malinis yung egg yolk eh. Nakita mo, buo pa yung egg yolk. Ibig sabihin nun, medyo hilaw pa yun. Oo, medyo separated pa ibig sabihin yung egg yolk sa egg white. Teka, ayan, yumabang na naman. Tapos, bintikman mo yan. Yung Hollandaise, patikman mo. Ano masasabi mo sa kanya? Mabatter po. Siyempre, mabatter talaga yan. Apo. Pero, maalat siya, lalo na nung meron 2 layer na ham. Ngayon, sir. Ay, hindi! Isa pa, nilagay mo hot sauce in place of cayenne pepper.
Oo. Isa pa yung nilagay mong hot sauce, kapalit ng cayenne pepper, hindi kumagat. Wala masyadong anghang, ha? Pero, ikaw, ang pinakamalapit sa hollandaise. At ikaw, ang pinakamalapit sa maayos na poached egg. So, ibig sabihin, Alvin, ikaw ang nanalo at aakyat ka sa winner's bracket. Kaya ito tatanong ko sa inyo. Saan kayo nahirapan? Una ka na, Alvin. Yung pag nandyan po kayo. Hindi! Doon sa dish! Meron po kayo kasama. Doon sa dish! Yung poaching, siyempre. Yung poached egg. Oo, pag sumobra pala yun, dadaluin. Parang inaanod ng ano yun. Oo. Yung ginawa ni Alvin kanina na vortex, pero hindi na shoot sa gitna, nahilo yung itlog, pre. Nag-spaghetti po. Nag-spaghetti yung itlog, di ba? Sa hollandaise, nahirapan ka ba? Yung paggawa ng English muffin, mahirap. Eh, syempre ako gumawa. Ikaw, Amidi, saan ka nahirapan? Sa kalimot. Nakalimot. Oo. Ano nakalimutan mo? Yung lemon. Yung lemon, oo. Magdasal. Tama. Ako nagdasal ako, hindi niyo ako nakita. Nagdasal ako dun sa kaliwa. Ikaw, George, saan ka pinaka nahirapan? Doon, sa itlog. Sa itlog. Bakit ka nahirapan? Kanina sinabi ni Rani na meron daw siyang personal experience na kapag nagluluto daw ng poached egg, na pangalawang salang na dun sa tubig, nag-evaporate na daw yung acid. Kaya dapat pag pangalawang salang daw nilalagyan, may merit naman yung bagay na yun. Pero sa ang totoo niyan, kaya mo rin naman talagang mag-poached egg nang walang suka. Mas nakakatulong lang talaga yung suka. Kapag siya ay very fragile pa, yung tingin nyo, hala, mapupunit, hilaw pa yun. Masyado pa siyang hilaw, oo. Alam ko na ang pagpo-poach naman talaga ay hindi madaling bagay. Hindi talaga siya madaling bagay. Hindi mo, kahit ako naman hindi ko naman yan nakuha ng unang beses pala, nakuha ko na agad na maganda. Sir, ubus na. Ginawa ko tong dish na to, kasi itong dish na to, para siyang deceivingly simple. Para siyang simple lang pero komplikado talaga siya. Komplikado. At pinakita naman dito na medyo komplikado talaga siya. Just goes to show na hindi lahat ng bagay ay makukuha mo sa simpleng panood lang. Kaya yung mga nanonood dito, i-apply nyo rin paminsan-minsan. I-apply nyo rin kasi sila Alvin, andito na nakita nilang ginagawa ko dati yan, tapos pinakita ko pa dito, hindi pa rin nalala ko. Kasi kailangan mo pa rin talaga ng practice. Hindi dahil nanonood ka ng kung ano-anong bagay tungkol sa pagluluto. Pagkatapos mo magaling ka na magluto. Kahit gano'ng karaming motivational shit yung lumalabas sa newsfeed mo, kung wala kang ginagawa sa buhay mo, walang mangyayari. Kahit gano'ng karaming business tips, yung lumalabas yung mga motivation sa pagtatayo ng negosyo, yung dumarating sa'yo, kung wala kang gagawin, kung hindi mo ipuput into action, walang mangyayari doon. Kaya dapat, tama na yan! Kahit pa paano, may action pa rin kayong gawin sa buhay nyo, di ba? Yun, so... Hollandaise to life lesson? Yes! Wow! Yun! Alam pa nga sinino, Ron! Tama! Ngayon, si Alvin nga ang nanalo. So, ang susunod na episode natin... 10,000. Labas mo yung pinaplan natin check sa loob. Meron. Hindi, pero ganito nga. Dahil nga si Alvin, nasa winner's bracket na. Meron na ulit tayong 4 na players sa winner's bracket. Si Rani, si Ian, si Andre, At si Anye. Siyempre, si Alvin. At dahil dyan, one-on-one. One-on-one na uli ang laban. So, merong maglalaban Finals na. Semi-finals na. Timer na yan, boss. May timer na to. Semi-finals na, tapos finals na, tapos boss fight na, pare. May second, third, ganun o first lang? Wala, first lang tapos lahat papatayin. Gano'n. Pero yun nga, mga inaanak, ito sa akin magandang practicein tong dish na to. Kung ayaw nyong gumawa ng English muffin, kasi ito talaga yung pinakakomplikado, may nabibili naman yan, or pwede kayong gumawa ng tasty na lang. Kasi ang pandesal, tama, pandesal, natin nyo sa gitna, di ba? Tapos practicein yung gumawa ng hollandaise, practicein yung gumawa ng egg yolk, kasi ito yung mga bagay na kapag nakuha mo habang buhay mo ng dala-dala. Sa'yo na yan, sa'yo na yung skill na yan. Hindi mo na makakalimutan yan. It's like riding a horse, di ba yun yung sabi nila? You never forget. Yo, so yun nga mga inaanak. Sir, kanina ka pa! Ayun nga mga inaanak ko, nag-enjoy kayo dito. Ayan, click nyo na. Maraming salamat sa panonood. And sa susunod, Semifinals. semifinals. Lo, patay na. Yung relo!